Ikatlong linggo ng Adbyento, ang kandila na nasindihan at namatay ay yung kulay pink, no? Kulay rosas. So ibig sabihin, nasaksihan natin kung papaanong ang unang dalawang kandila ng Adbyento ay sinindihan. Una, violet. Pangalawa, violet. At ngayon, third Sunday, yung pink. At narinig natin sa ating commentator kanina sa pasimula, sinasabi, ang pangatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng kagalakan. Malapit na ang Pasko. Mamayang gabi, magsisimula na tayo ng traditional simbang gabi. Kaya talaga namang halos hindi na mapipigilan ang pagdating ng Pasko. Kaya ang sabi ng simbahan, sa pangatlong linggong ito ng Adbyento, dapat meron na tayong nararamdamang kagalakan, kasiyahan sa ating puso. Kahit papaano, kung sinusunod natin ang disiplina ng Adbyento, kung sinusunod natin ang mga suggestions na dapat nating gagawin, ngayon meron na tayong kahit papaano kagalakan sa puso. Tama po ba? Masaya ka na po ba kahit papaano ngayong pangatlong linggo ng Adbyento? Bakit? May bonus na. Binigyan na ng panggastos ng anak. O ma, o mami, mag-shopping ka. Ay salamat. San ba nanggagaling at nagmumula ang ating kagalakan? Sa Ebanghelyo, matapos na magsisi sa kanilang mga kasalanan at magpabinyag sa ilog Jordan ang mga tao, tinatanong nila si Juan Bautista, ano po ang dapat naming gawin? Magandang pagnilayan kasi itong bahaging ito ng Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin na hindi sapat ang salita lamang. Nagsisisi ako, humihingi ako ng tawad. Hindi sapat na ito ay manatili lamang sa salita. Ang sinasabi ng Ebanghelyo, kailangan i-concretize natin. Kailangan ipakita natin sa gawa. Kailangan nakikita sa ating pamumuhay. Kung talagang ako ay nagsisisi, dapat nakikita yan sa gawa. At kung babalikan natin, di ba, ano ba yung mga pagkakasala na inilapit natin sa Diyos at inihingi natin ng tawad sa Kanya? At iyon ang hahanapan natin ng mas konkretong aksyon para masabi na tunay na tayo'y nagsisisi. Halimbawa, sinasabi dito sa Ebanghelyo, kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa, yung wala. Kung meron kang pagkain, magbahagi ka ng pagkain. So ang pagsasabuhay ng kung ano ang dapat nating gawin ay nakadepende sa sitwasyon ng bawat isa. Magkakaiba tayo ng sitwasyon. Magkakaiba tayo ng mga biyaya na tinatanggap mula sa Diyos. Kaya, kung ano ang may roon tayo, kung ano ang biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos, iyon ang pag-aralan at pagdasalan nating ibahagi. Ang panahon ng Pasko ay panahon ng pagbibigayan, di po ba? Kaya nga sinasabi at ipinapaalaala sa atin, nasa tunay na pagbibigay ang kagalakan. Kapag tayo ay totoong magbibigay at magbabahagi, nandyan sa ating puso yung kagalakan. Parang kapag iisipin natin, ganoon ba talaga?
Kapag ba talaga ako ay magbibigay kung saan ako ang nawawalan, ako pa ba yung dapat na maging masaya? Pero iyon ang itinuturo sa ating tunay na kahulugan ng pagbibigay. Na kapag tayo ay nagbigay at tayo ay parabang nasaktan at nawalan, ibig sabihin, totoo tayong nagbigay. Tama po ba? Halimbawa, ikaw ay may karelasyon. Alam mo na yung karelasyon mo may tunay na asawa. Ibibigay mo yung karelasyon mo sa kanyang tunay na asawa. Kahit na masakit sa'yo, kahit na mahal mo siya, palalayain mo siya, ibibigay mo siya sa kanyang tunay na asawa. Di ba iyon ay isang uri ng pagbibigay? Masasaktan ka, mawawalan ka, pero alam mo, magiging masaya ka kasi tunay kang nagbigay. Iba rin naman, di ba? Doon sa alam mo na meron kang karelasyon na kahit mali, ipinaglalaban mo. Akin siya. Hindi ka na niya mahal. Ako na yung mahal niya, kaya ka nga niya iniwan. Ang hirap maging masaya kapag sa kalooban mo, alam mo, hindi naman talaga siya sa iyo. Ang hirap, ano? Kapag pala seseryosohin natin yung panawagan para magbigay, para magbahagi, hindi lamang pala iyon tumutukoy sa material na bagay. Ito pala ay tumutukoy din sa mga espiritual na bagay, sa mga relasyon, sa mga pakikitungo natin sa kapwa, sa pagmamalasakit at pagmamahal natin sa kapwa. Maaari pa lang sa pamamagitan ng lahat ng iyon, tayo ay matuturing magbigay. Kaya napakaganda ng halimbawa na itinuturo sa atin ni Juan Bautista. Hindi sapat na ako ay nagkumpisal, hindi sapat na ako ay nagsisisi, I am sorry. Hindi sapat yung salita. Kailangan ipakita sa gawa. Ano po ang dapat naming gawin? At ito yung hingin nating biyaya sa Diyos. Matapos nating ma-realize kung ano yung mga pagkukulang, kung ano yung mga pagkakasala natin, at tayo ay humingi ng tawad sa Diyos, hingin natin ang biyaya ng totoong pagsasabuhay ng kung ano ang dapat nating baguhin sa ating sarili. Kung ano ang dapat nating talikuran sa ating masamang pamumuhay upang pagdating ng ating Panginoon ngayong Pasko, ibuhos niya sa atin ang biyaya ng kapayapaan, kagalakan, pagmamahal.